Salamat sa Panginoon. So ngayong gabi mga kapatid, lalo na sa panahon natin ngayon, kinakailangan natin ang paglago sa ating paglilingkod. Kinakailangan tayong mga mananampalataya sa panahon natin ngayon. Nakikita natin na nasa last day na tayo. Di po ba? Nasa last day na po tayo. Ibig sabihin, pasama na ng pasama na ng pasama na ng pasama ang mundong ito. At mapapatunayan natin yan dito sa Pilipinas. Ang NAPOLCOM ay patuloy na nag-i-employ ng mga kapulisan. Anong dahilan? Di po ba? Ang bawat sulok ng lugar ay may mga camera, may mga CCTV. Anong dahilan? Marami pong mga tao ang patuloy na sumasang-ayon sa masamang mga aralin, ika nga. No? Sa panahon natin ngayon, di po ba? Even kahit sa mga bahay-bahay po almost rehas lahat ng mga bahay. Di ba? Yan ay larawan na nasa last day na po tayo. At ang maaari po na magwasak sa mga gawang masama ang salita ng Panginoon na ating pong pinanghahawakan. Amen. Naniniwala po ako mga kapatid, na kapag nakikita ng buong sanlibutan ito na ang tao po ay may takot sa Diyos, ang tao po ay patuloy na naninirahan sa puso nila ang pag-ibig sa Diyos. Di po ba? Ang lahat ng tao po ay mamumuhay ng maayos sa mundong ibabaw na ito. Sabi nga ng ating key verse kasi, amen, sabi po ni Jesus to, ang nagkukuman po nito ay ang ating Panginoon. Ang sabi po ng ating Panginoon, sinabi niya sa kanila, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Sabi naman ng ibang translation, at ng buong lakas mo. No? Amen? Hallelujah. Thou shalt love the Lord thy God with all our heart, with all thy heart, and with all thy soul, at with all thy mind. Amen. Hallelujah. Ito po'y command ng ating Panginoon na wala pong kondisyon. Ibig ko pong sabihin, once na tayo po ay nag-respond sa Panginoon, walang kondisyon. Kung ang Diyos may kondisyon sa atin, pero tayo po naman na ng palataya, sumusunod sa Panginoon, walang kondisyon. Hindi po tayo maglalagay ng kondisyon sa ating paglilingkod. Ibig sabihin ng kondisyon po kasi, Lord, pagpalain mo ako maglilingkod ako sa iyo. Lord, pagalingin mo ako maglilingkod ako sa iyo. Lord, pagpalain at gabayan mo ako maglilingkod ako sa iyo. Paano pag hindi nangyari? Di po ba? Kaya ilagay natin sa ating kaisipan, i-motivate natin sa ating kaisipan na ang paglilingkod sa Panginoon, whether you like it or not, maglilingkod ka sa Panginoon no matter what circumstances sa ating pong nararanasan. Kasi kapag tayo po ay sumusunod sa Panginoon ng walang kondisyon, di ka aasa Hindi ka mawawala yung bagabag mo sa buhay Hindi ka aasa. Ang hirap pa naman masaktan pag umasa ka tas hindi mo nakamtan. Naku po. Di po ba? Hallelujah. Kaya sa ating paglilingkod sa Panginoon, huwag ka nang umasa sa lahat. Pero take note mga kapatid, pag nakita ng Diyos ang ating puso, na kahit anong mangyari, maglilingkod ka sa Panginoon. Kahit na anong mangyari, maglilingkod ka sa Panginoon. Hindi po papayag ang Diyos na hindi kanya pagpalain at gabayan sa ating buhay. Amen? Na kahit na ikaw ay nasasaktan sa paglilingkod sa Panginoon, naroon ka pa rin. Di po ba? Na kahit na anong sitwasyon ng buhay na ito, nandoon ka pa rin. Hallelujah. Kahit nasasaktan ka na sa pagbibigay, nandoon ka pa rin. Na kahit na hindi mo naiintindihan ang sitwasyon, nandoon ka pa rin. Ginagawa mo pa rin ang kalooban ng Panginoon. Nandoon ka pa rin na patuloy na gumagawa sa kalooban ng Diyos. Hindi po bulag ang Panginoon. Amen. Ang Panginoon po'y nakatingin.
hallelujah, sa puso ng bawat isa po sa atin. Na kapag ikaw ay lumalakad sa Panginoon, naglilingkod ka sa Panginoon ng walang kapalit, ng walang inaasahang kapalit sa Panginoon, hallelujah, agad-agad po ang Panginoon mararanasan ang provision and protection sa buhay natin. Kaya nga, gusto ko pong mangusap, the Christian must grow. Amen. Christian must grow. Kaya ang isang Kristiyano pong lumalago sa Panginoon, nag-grow sa Panginoon, nagiging matured ang kanyang pag-iisip pagdating po sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Ang isa pong Kristiyanong nag-grow ay hindi niya muto yung okay na yan, pwede na yan. Hindi po niya muto yon. Amen. Kundi nilalagyan niya ng kwalidad ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. Hindi uso sa isang Kristiyanong lumalago na pwede na yan. Okay naman yan. Sige lang. 'Di ba? Ngayon lang naman yan. 'Di ba? Hindi uso sa Kristiyanong lumalago 'yon. Amen. Ang isang lumalagong Kristiyano po, mga kapatid, no matter what, paglilingkod yan sa Panginoon. Kahit umuulan, kahit bumabagyo, kahit kumikidlat, kahit anong nang mangyayari, gagawa ng paraan para mapuri niya at maparangalan ang Diyos sa ating mga buhay. Amen. Hallelujah. Kaya nilagyan ko po yung grow. Hallelujah, ng acronym yan. Mahilig ako maglagay ng mga ganyan. Lord, sabi ko, yung grow, paano ba? Paano ba ang isang Kristiyanong lumalago sa Lord? Di mo ba, very basic po ito. Yung sinasabi ni Lord dito, very basic ito. Kasi po, tayo po ay nahaharap sa pakikipaglaban. Matindi ang digmaan po natin ngayon sa panahon natin ngayon. Lalo na po pagka dito sa Pilipinas, grabe ang krisis, di ba? Grabe ang pagtaas ng mga bilihin, di po ba? Hallelujah. Sa Pangasinan po sabi ng mga kapulisan nung kami ay nag-swim, grabe, puyat at pagod ang mga kapulisan dahil maraming magnanakaw. No? Iwanan mo lang yung tricycle mo diyan, yung motor mo diyan, nanakawin nila because of crisis. Dahil marami pong tao ngayon, mga kapatid, sasabihin nila may Diyos sila pero wala silang takot gumawa ng masama. Amen po. Kaya sabi ng mga kapulisan sa Mangaldan, doon sa bayan namin, grabe. No po, pag i-park mo lang yung sasakyan mo dyan, kahit nakasusi yan, gagawa ang kaaway para makuha, no? Ibig sabihin po, lumulubo ang mga tao gumagawa ng masama. Di ba? Sa bawat university nga dito sa Pangasinan, no? Maraming mga kumukuha ng mga terminology, di ba? Gusto maging pulis, di ba? Ang gobyerno ay patuloy na nagde-deploy because maraming tao talaga masasama. At ngayon po, accountable po tayo. Ikaw at ako ay accountable po sa nangyayari sa mundong ito. At naniniwala po ako, ikaw at ako'y sapat na para po ang gawa ng kaaway ay maitulak, di po ba? Yung bang maipush doon sa bagay na kinalalagyan niya. Di ba? Para magliwanag. Amen po. Naniniwala po ako na hindi po mananaig ang masama. Hindi dadaigin ng masama ang mabuti. Ang mabuti po ay patuloy na magwawagi at magtatagumpay. Amen. So Christian must grow. Kaya kahit sa ayaw at sa gusto ko, kailangan lalago ako. Amen? Sabihin natin sa sarili natin, lalago talaga ako. Di ba? Hallelujah. Exercise natin yan. Malago na ako sa paglilingkod. Lalago na talaga ako. Hindi na ako matampuhin, parang gano'n Hindi ako maramdamin, parang gano'n Hindi ako matitisurin, parang gano'n Walang bagay na mahirap na hamon pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. O, di ba? Kasi po, ang isang Kristiyano, mananampalatayang lumalago, walang bagay na mahirap para sa kanya. Dahil Diyos ang nire-represent niya. Diyos ang inire-representa niya sa kanyang buhay. Amen. Number 1, mga kapatid, lalayo ako, nilalakasan yung sabi dito, number 1, letter G, is go to God
and prayer daily. Go to God and prayer daily. Ang sabi po dito sa aklat po ng unang Thessalonica chapter 5 verse 17, pray without ceasing. Magsipanalangin kayong walang patid. And then sabi sa Philippians chapter 4 verse 6, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing, na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Hallelujah. Pray without ceasing. Amen. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing ng may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. Number 1, go to God in prayer daily. Very basic, sabi ko nga po, dapat ang isang Kristiyanong lumalago, hindi nakakalimutan manalangin. Laging may oras sa panalangin. Kasi po, ang ating Panginoong Kristo po, hindi niya minotivate ang kanyang mga alagad na gumawa ng galing, na gumawa ng magic, na gumawa ng isang kababalaghan, na gumawa ng bumuhay ng patay. Hindi niya minotivate ang kanyang mga alagad, kundi minotivate niya ang kanyang mga alagad sa pamamagitan lamang ng panalangin. Halos araw-araw, halos oras-oras, nakasama niya ang Panginoon, minumutivate at patuloy na pinapaalalahanan ng ating Panginoon, ng kanyang mga alagad, how to pray in proper. Amen? Kung paano laging manalangin, na huwag kalimutan ang panalangin. Tinuruan pa nga niya, nagbigay nga ang Panginoon ng example. Paano manalangin talaga? Fasting, di ba? Fasting and prayer. So, number 1 mga kapatid, go to God in prayer daily. Kaya salamat ka, Lord. May mga platform na katulad nito na kung saan pagdating ng alas 8, alas 7 ng gabi, nandito na tayo nagpapanalangin na. Kahit na anong mangyari. Amen po. Praise the Lord. Ayan, medyo may amen. Ayan. Baka ma-mute po. Pabrin. Mute po. Pabrin. Sige po, tuloy lang po natin. So yung po yung number 1, go to God in prayer daily. Ang isang Kristiyano po na masasabi pong lumalago, nag-grow, hindi po yan nakakalimot sa panalangin. Ibig ko pong sabihin mga kapatid is, kumusta po ang ating prayer life? Di po ba? Kumusta po yung prayer life natin? Alam niyo po, kahit na simple at very basic, sabi ko nga, kasi tayo nakikipaglaban. Alam niyo po ang mga buksingero, pag sila ay mayroon pong laban, di ba? Babalik sila sa basic tatakbo-takbo, exercise, di ba? Pagtapos ng laban nila, pag mabigat ulit yung kalaban nila, ganun ulit balik ulit sa basic. Di po ba? Ibig sabihin, babalik ulit sila doon sa basic na kanilang ginagawang exercise para sila ay magtagumpay. Minsan tayo rin po mga mananampalataya. Amen. Naniniwala po ako na tayo po ay laging nangangarap ng yung unawa ng theology, yung bang malalimang aral, di po ba? Yung bang grabe yung lalim ng ating pag-aaral. Pero pagdating sa labanan, babalik po tayo sa basic. Prayer, pray. Kasi po ang panalangin po hindi natin kayang alam niyo, hindi natin kayang limitahan. Hindi natin kayang baliwalain ang panalangin. Ang panalangin po ay maaaring magkalag ng mga tanikala. Maaaring magkalag ng pagpapala sa buhay natin. Amen? Kaya number 1, go to God daily
prayer in the go to God in prayer daily. Ayun. And then number 2, mga kapatid. Number 2, hallelujah, sabi sa Psalm 119, glory to God. Psalm 119 verse 105. Ang sabi dito, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Thy word is lamp unto my feet and a light unto my path. Sabi naman dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit na matuwid na salita ng katotohanan. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Number 2, na letter R, read God's word daily. Yon, read God's word daily. Kasi po sabi dito ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Sabi ko nga, parang very basic, no? Hallelujah. Read God's word daily. Araw-araw. Amen. Araw-araw kinakailangan nating basahin ang salita ng Diyos. Araw-araw na kinakailangan pong mauhaw ang puso natin sa salita ng Panginoon. Minsan akala natin ang idolatry, yung Diyos-Diyosan, yung mga krus-krus, hindi po. Kung ilang oras po, 24/7 a day o 24 hours in one day, kung yung 24 oras na yon, ilang oras po ninyo naiisip ang Panginoon? Ilang oras po ninyo nabibigyan ng panahon ang Diyos? Ilang oras po ba sumisiksik sa kaisipan natin ang Diyos sa buhay natin? Kasi po, kung sino po yung laging nasa isipan natin, yun ang Diyos-Diyusan mo. Kung sino yung lagi mong sinusunod, yun ang Diyos-Diyusan mo. Kung sino yung lagi mong naiisip sa buong maghapon, yun ang Diyos-Diyusan mo. Parang ganon. Di po ba? Kaya dito, bilang tayo po'y mananampalataya, Kristiyano na tinatawag, kinakailangan tayong lumalago. At lumalago po ang isang Kristiyano kapag araw-araw po yung nasasabik sa salita ng Diyos. Na ang kanyang liwanag, ang kanyang panyapak, ang kanyang ang kanya pong yung dito yung sinasabi po natin, no, na ang salita ay liwanag sa kanyang landas, ang salita ay liwanag sa kanyang mga paa at liwanag sa kanyang mga landas. Kasi po marami pong tukso, no? Marami pong mga offer ang kaaway. At hindi Pastor, natin sorry po, saglit nga lang po, Pastor. Pastor, Apa. excuse me lang po. Thank you. Ipang-mute lang po natin ito. Kasi ang hirap po kumukulog na nga dyan, umuulan, pati kay Ate Pab rin po, kumakatok yung mga gamit. Ate Pab, paki-mute nyo nga po yung inyong microphone, please. Sorry po. Okay po, thank you po. Ayan, salamat sa Lord. Okay, saan na tayo? Okay, dito tayo sa read God's Word daily. Amen. Araw-araw, ang isang Kristiyano po na lumalago sa Panginoon, araw-araw po siya na nagsasaliksik, nagme-meditate ng salita ng Panginoon. Amen. Kasi po,
in our spirit, mayroon tayong spirit, di ba? Mayroon din tayong katawan lupa. Kapag ikaw ay matakaw, di ba? Tataba ka talaga. Kapag walang pamigil yung pagkain, di ba? May 3 times a day dito sa Pilipinas. Ay naku po, may merienda pa, di ba? Tataba ka talaga kapag matakaw ka sa pagkain ng pisikal. Makikita ngayon. Alam mo, Rodel, lumalaki yung tiyan mo, siguro matakaw ka talaga. Hindi lang siguro, di ba? Ang laki-laki na ng ano mo, hindi ka, mag-diet ka nga, di ba? Minsan ganon. Alam nyo, even in our spirit, yes, hallelujah. Kapag kinakapos tayo sa salita ng Panginoon, akala natin, ang diferensya lang po, hindi natin nakikita yung spirit natin. Hindi mo nakikita. Okay yung physical mo, di ba? Malaki at saka macho o kaya maganda yung physical mo. Pero kumusta yung spirit, di ba? Pagka hindi ka nakakain, sa atin nga, pag hindi ka nakakain ng salita ng Diyos sa loob ng isang araw, naku po, di ba? Manghihina ka. Lalo na yung spirit natin. Di ba? Lalo na pag sa isang linggo na hindi ka nakapagbasa ng salita ng Panginoon. Simpleng atake lang ng kaaway. Isang pamamaraan lang ng kaaway, wala na, bagsak na. Give up na. Mamalaya mo, wala na sa platform. Mamalayan mo, hindi na naglilingkod. Malayo na ang loob niya, po, sa paglilingkod. Kasi po, napapabayaan yung pagkain spiritual. Yes. Hallelujah. Kaya yung mga isigulaki sa paglilingkod, di ba? Ibig ko pong sabihin, mga kapatid, yung mga ano ba, yung mga minsan nandyan, minsan wala, alam niyo yung ganon. No, kaya kinakailangan po, mga kapatid, lagi po tayong magbasa ng salita ng Panginoon, yung instruction ni Lord. Kasi po ang salita ng Diyos, katulad, di ba, yung Bible, yan, nilagyan ko rin ng acronym nun yung Bible, di ba, may acronym po yun nabasa ko rin. Ang acronym ng Bible is Basic Instruction Before Leaving Earth. Basic Instruction Before Leaving Earth. Kasi po ang Bible po, ang salita ng Diyos, is manual ng buhay natin. Kaya hindi po ako naniniwala na kapag ikaw ay inilagay mo yung isip mo sa pagbabasa ng Biblia, mababaliw ka. Hindi po. Hindi ka mababaliw. Mababaliw ka sa paglilingkod sa Lord. Ibig ko po sabihin is, hindi ka papayag na hindi mo maparangalan ang Diyos sa iyong buhay. Amen po. Kaya tayo may manual. Nilikha tayo ni Lord na may manual. Parang cellphone. Di ba? Ang cellphone po, pag sinabi pag bumili ka nga di ba? Ini-instruct nila, ito yung manual, ganito, kasama po ito. Lahat ng inyong mga nais kung paano mo i-operate yung cellphone, nandito yung manual. Ganon din po yung buhay natin. Paano mo mai-operate ng maayos ang iyong buhay? Hallelujah. Mai-operate natin ang buhay natin na ito ng maayos. Kapag ikaw ay punong-puno ng wisdom, knowledge, understanding sa salita ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Lalo kang lalakas. Amen. Yun po. And then number 3, mga kapatid, sabi po sa Hosea chapter 1 verse 8. Hosea chapter 1 verse 8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag maihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawain ng iyong lakad at kung magkagayoy magtatamu ka ng mabuting kawakasan. Praise God. Sabi ng Matthew chapter 4 verse 4 na hindi lahat ng tao ay nabubuhay lang sa tinapay, kundi nabubuhay din tayo sa salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. And then number 3, yung letter O is obey God's word daily. Obey God's word daily. Kailangan tayo nabubuhay sa salita ng Panginoon. Nabubuhay tayo sa kalooban ng ating Panginoon.
Kinakailangan nabubuhay tayo naka-align sa salita ng Diyos. Amen. Yan po ang isang Kristiyanong lumalago. Siya po ay nabubuhay sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi po yan, alam niyo yon, hindi yan manghihinayang basta't sa kalooban ng Panginoon. Tayo pong mga tao, sabi ko nga po, tayo po ay may kahinaan, nagkakamali, di ba? Hindi big deal sa Lord yon. Yung magkamali ka, hindi po big deal sa Panginoon yon. At kapag nagkamali man tayo, huwag kang magpaka-paralyze sa mga pagkakamali. Kinakailangan humahakbang ka at huwag kang manatili. Hindi dapat tayo nananatili sa mga pagkakamali, kundi humahakbang tayo. Amen. Hallelujah. Kinakailangan lalo tayong bumabalik sa kalooban ng Diyos. Pag nagkamali ka, balik sa Panginoon. Pag nagkamali ka, balik sa Panginoon. Amen. Hindi big deal sa Lord yung pagkakamali. Amen. Hindi po curse, no, yung mga pagkakamali. Ang mahalaga po sa Panginoon, marunong kang bumalik sa Diyos. Amen. Yun ang kalooban ng Panginoon. Ang buhay natin na ito, maraming kaguluhan, di ba? Hindi tayo perfect. Amen? Hindi tayo perfect. Minsan nga namamalayan mo parang, nagkamali yata ako. Namamalayan mo, di ba? Ganun ang buhay eh. Pero ang napakahalaga po dito, hallelujah, kinakailangan lagi tayong bumabalik sa Panginoon. Ang isang Kristiyano pong lumalago sa paglilingkod sa Lord, marunong yan sumunod sa Diyos. Hindi mahirap sa kanyang magdesisyon pagdating sa kalooban ng Panginoon. Amen? Hindi madali sa kanya. Kung hindi kara-karaka kaagad yan. Amen? Ang paghingi, sabi nga ng 1 John 1:19, di ba? If you confess your sin, di ba? Ay tapat ang Diyos na siya magpapatawad sa atin at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kalikuhan. Amen. Ganun po, kapag tayo po'y lumakad sa salita ng Panginoon, ipapasakop natin ang ating buhay sa Diyos. Lord, narito ako, di ba? Hindi ko kayang mabuhay dito. Wala akong kakayahan. Ikaw, Lord, ang magmaneho ng buhay ko. Ikaw, Lord, ang magmanibela ng buhay ko. Hawakan mo ako, Panginoon. Ganun ang isang Kristiyano na lumalago sa Lord. Lahat ay ipinapaubaya sa Panginoon. Alam nyo, tinisting nga ako ng damdamin ko sa ganito eh. Di ba? Nakita naman nila yung living by faith ko na sasakyan na pinagtitinda. Hindi ko makalimutan eh. Kasi talagang binangga ako eh. Nakaparada siya, buti na lang hindi tinamaan si Mrs., si Pastora. Pagbaba niya, nung nasa likod niya, may umaharurot na tricycle. Dire-diretso siya. Tumigil na lang nung nadikit na yung kanyang sidecar sa sasakyan. Sabi ko, buti yung sasakyan parang bulbo, mababa yung sidecar. Kaya tumama siya doon sa may bandang ilalim ng pintuan. Nayupi siya, pero kung mataas-taas yun, naku po, wasak yung pintuan. Alam niyo yung ganon? Minsan parang gusto kong magalit eh, parang ganon. Parang, siyempre, di ba? Kitang-kita yung pagbangga, tapos hindi tumigil yung tricycle na, pero pagbaba ko, yung mama, lupaypay, namumula, yung pala, inatake ng high blood. Sabi ko, Lord, anong nangyari? Kami pa nagtakbo sa ospital. Kaya sabi ko, Lord, napailing na lang ako. Talagang sabi nga all things work. Hindi naman sa hindi naman negative. Pero naniniwala po ako na hindi naman po yung sinubok ni Lord yung damdamin. Naniniwala ako na kilala tayo ng Panginoon. Amen. May mga rason na hindi natin maipaliwanag, di ba?
Alam ni Lord lahat yon. Ang mahalaga doon is na mold yung damdamin natin na kinakailangan talaga doble ingat, di ba? Doble ingat ng todo-todo. Di ba? Kasi sabi ko nga po pahawak natin yung buhay natin sa Panginoon. Kasi kahit na anong mangyari, di ba? Pangalawa na naman, nung pinadagdagan ko ng mulye, kasi nga, yung sasakyan kasi nung puno siya, sabi nung kinukuhaan ko ng asin, dagdagan mo ng mulye yan, pastor. Sabi niya, dinagdagan ko ng mulye, pinadagdagan ko. Ang masama doon, hindi pa hinigpitan ng gusto yung gulong. Siyempre, expected ko na galing akong talyer. Expectitan niya yan. Hindi pala niya hinigpitan. No? Nung nilagyan ko na siya ng almost 900 kilos, naku, gumiwang-giwang na siya. Nasa highway ako. Sabi ko, naku po, nabiring yata ako. Nabiring tayo, mahal. Sabi ko gano'n. Si gumiwang-giwang na siya. Nasa isip ko, dalahin na lang siya ng may karga papuntang talyer. Pero iba yung conviction ni Lord sabi ko, mahal, ibaba ko lahat ng karga. Kaya mo? Wala tayong magagawa. Ibinaba ko sa highway lahat ng karga. Almost 37 sakya tayo. Po, binaba ko, pawis na pawis ako. Ngayon, wala na siyang karga. Nahanap ko na ngayon yung talyer. Bigla natanggal ang gulong. Sabi ko, Lord, thank you. Buti na lang kako, hindi ko dinala sa talyer ng may karga, kundi wasak talaga. Tinuruan ulit ako ni Lord doon na kinakailangan hindi magdepende. No? Kahit galing talyer yan, i-check mo talaga kasi maraming tao ngayon, lalo't unbeliever. Luko-luko talaga. Di ba? Walang matinong unbeliever. I'm sorry sa word. Hallelujah. Pero kapag ikaw ay nasa Panginoon at mayroon talagang alam sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Ikaw ay patuloy na bibigyan ni Lord ng wisdom. Kaya sabi ko, Lord, salamat Panginoon. Kaya ngayon, bago ako umalis, grabe. Double check talaga. Yung gulong, talagang grabe talaga yung kaba ko na lahat yan i-check. Even pinagpipray yung pag-alis, pero lagi rin mag-check din. Parang gano'n. So, ang aral sa akin doon, nag-matured ako na laging mag-check. Di ba? Hallelujah. Glory to Jesus. So, yun po mga kapatid, obey God's word. Lagi lang sumunod sa salita ng Panginoon. God's word. Obey God's word daily. Ano po ba ang sinasabi ng Panginoon lagi sa atin? Amen? Na kung ano yung pinagagawa ng Panginoon sa atin. Amen. Yun ay gawin. Praise God. So, panghuli na po tayo. Sabi dito sa Acts chapter 1 verse 8. Ang sabi dito, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay. Acts chapter 1 verse 8. Ayan. Datapwat tanggapin tatanggapin ninyo ang kapangyarihang pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Amen. Ang sabi dito sa Matthew chapter 5 verse 16, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Ang panghuli ko po mga kapatid na grow. Christian must grow. Ayan. Witness for Christ daily. Ayan. Puro daily po yan mga kapatid. Go to God in prayer daily. Read God's word daily. Obey God's word daily and witness for Christ daily. Araw-araw. Amen. Hindi lang isang linggo. Basta tayo po'y mananampalata, accountable po tayo na i-share lagi ang word ng Panginoon. Di ba? I-share lagi ang salita ng Panginoon. Mag-witness. Ibig sabihin, hindi kasi kayang pasubalian pag nag-witness ka kay Lord, hindi kayang pasubalian, lalo't nakikita sa buhay natin. Di ba? Ibig sabihin ng witness yung testimony. Di ba? Very strong ang mensahe po ng testimony.
Hindi nila kayang pasubalian yan. Hindi nila kayang baliin yan. Yung buhay mo noon at nung ikaw ay nakakilala ngayon sa Panginoon, hindi nila kayang pasubalian yan. Very powerful message po yan. Amen? Kaya nga ako, yung mga kaibigan ko, pag nakikita nila ako, sabi sa akin nung mga kumpare ko na kaibigan, yung close friend ko nung unbeliever ako, boring mo nang kasama eh, sabi sa akin. Boring ka nang kasama, sabi nila. No? Kasi sila po ay talagang, alam niyo yun, kumbaga sa worldly, no? Siyempre nagtitestify tayo. Di ba? Kahit na sa maraming tao, proud tayo na tayo ay nasa Panginoon. Na tayo binago ng Panginoon. Mula sa kadiliman, mula sa buhay na walang Panginoon, walang Diyos, at heto, nasa Panginoon. Amen? Very powerful tool. At magtataka sila. Di ba? Magtataka sila sa iyong buhay ngayon kapag ikay laging nagtitestify, nagtitestimony. Alam niyo, nakakatuwa rin si Pastor Jesus eh. Kasi halos lahat ng customer namin, kinikwentuhan niya. Nagtitestimony siya kung gaano kabuti ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya imbis na hindi bibili, bibili tuloy. Alam niyo yung ganoon. Kaya kahit ayaw bumili, bumibili tuloy. Kasi nabibless sila. Pagkabayad niya, God bless you, sabi pa niya. God bless you. Hanggang ngayon, lahat ng mga customer namin, yung mga bumibili sa amin, kaibigan niya. No? Minsan pag kwentuhan na lang sila, ganon. No? Saan ang church nyo, ganon. Minsan nga po, mayroon po kaming customer na tinaningan na ng buhay. No po, sabi ng doktor sa kanya ay 4 months na lang siyang mabubuhay. Breast cancer. Mayroon siyang sari-sari store. Breast cancer siya. Pinagpipray namin hanggang sa nung birthday niya. In-invite kami habang nagtitinda. Huwag muna kayong umalis. Sabi nilang gano'n. Halin muna kayo dito, kain muna kayo. Sabi nilang gano'n. Po, umiiyak siya lagi pag nakikita kami. Kasi may taning na ang kanyang buhay. 4 months na lang, sabi ng doktor. Pero naniniwala po ako na there's a power in prayer. Na walang bagay na mahirap sa Panginoon. May purpose ang lahat ng bagay. Naniniwala po ako yun ang way ni Lord para makilala niya ang Lord at makapaglingkod din siya sa Panginoon. Parang si Pastor Isusa, sabi nga ni Mrs. Hindi na mahalaga. Wala nang saysay yung kanyang buhay kung hindi niya ipapagamit sa Panginoon. Alam niyo yung gano'n. Di ba? Lalo siya naging matured actually. Kasi kasama ko siya eh. No? Nung hindi siya nagkakasakit, okay naman siya, matured din, parang gano'n. Pero lalo na ngayon. Parang nagre-rema lagi sa kanya, sa damdamin niya yung nangyari. Lagi siya nagtitestimony. Di ba? Kahit ako po eh. Very proud ako sa mga kaibigan ko na ganun ako noon, di ba? Ganun yung buhay ko noon, di ba? Manunugal ako noon, di ba? Hallelujah. Lasinggero din ako noon, di ba? Kumbaga, kung pagdating sa bisyo, grabe po noon, di ba? Pero salamat sa Lord po. Salamat sa Panginoon. Tunay nga po na wala sa mga politiko ang pagbabago ng buhay. Wala po sa tao ang pagbabago ng buhay. Nasa Panginoon. Di ba? Hallelujah. Kapag inilagay natin ang ating buhay sa paglilingkod sa Panginoon at patuloy ng ating buhay ay laging itinitestify sa Lord. No? Lagi tayong mag-testimony sa lahat. Accountable tayo sa lahat, mga kaibigan. No po? Kasi ang isang Kristiyano po na lumalago talaga, may patutuo siya sa Panginoon. Amen. Kahit hindi ka magdala ng Bible, I'm sorry sa word, pagdating sa testimony, ipahayag mo lang ang Panginoon sa buhay mo. Di ba? Kahit wala kang Bible, alam mo, ganito yan ako, Brad, eh. Di ba? Ganyan din ako dati. Hindi ako uuwi nang hindi dalawa ang kalsada. Di ba? Nakikipagbabaran talaga ako sa ganyan. Pero wala. Di ba? Sisirain lang niya ng buhay. Salamat sa Lord, nakilala ko siya.
Napakabuti ng Panginoon. Alam mo Brad, mahal ka ng Panginoon. Di ba? Hindi mo matatagpuan ang tunay na pagmamahal sa barkada, sa kaibigan. Di ba? Pag ikaw ay nasa bingit ng kamatayan, ikaw ay nasa bingit ng problema, di ba? Lalayuan ka ng mga yan, pero ang Panginoon nandyan. Nasasamahan ka niya kahit saan ka pumunta. Di ba? Testimony. Kaya salamat sa Lord, ganito ang buhay ko ngayon. Di ba? Hallelujah. Kahit wala kang dalang mga tracts, mga Bible, yung sarili mo lang pakilala mo sa kanila sa Panginoon na yung Lord, yung ang Panginoon ay nasa iyo. Di ba? Yun ang testimony. Amen? Testimony. Witness for Christ daily. Amen? Araw-araw. Hallelujah. Magre-rema yan. Nasasanay na. Kaya sa amin din, nasanay na rin yung mga kaibigan ko. Kaya pag nakita na nila ako, andyan si Pastor Rodel, timplahan mo ng kape. Sabi nila kaagad. Di ba? Kaya pag nakikita nila yung mukha ko, kape talaga. Kaya sabi nila, yan si Pastor, mukhang kape. Di ba? Kaya kasi tinuturuan ko rin sila. Alam nyo, tigilan nyo yan, lagi kayong magkape. Kasi ang kape, ang acronym ng kape, ano po ang acronym ng kape? Kausapin ang Panginoon everyday. Kung ikaw naman ay naiinis at nagugulumihanan, mag-coffee ka. Englishin mo naman siya. Mag-coffee. Ang acronym ng coffee, Christ offer forgiveness for everyone, everywhere. O, di ba? Hallelujah. Kaya kape talaga. Coffee talaga. Kaya nga, dito sa Pangasinan, uso sa mga pastor yung co-fellowship. Diba? Kapisturan, kapatiran, mga ganun eh. No? Kaya pag nakita na tayo, ang number one na i-present sa atin, yung kape. Amen? Hallelujah. So yun po mga kapatid, salamat sa Lord sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat sa Panginoon, tumigil na po ang ulan dito. Kanina kumukulog, kumikidlat, sumasabay pa yung mga motor. Nakikita nandito kasi ako sa tabi ng market. Ito, pakita ko sa inyo yung kinaroroonan ko. Ayan. Yan yung market, yan, sarado na. Yan. Bawang La Union po ito. Si Pastora nandoon sa parking. Praise God. Ganito po yung buhay namin. Pero happy pa rin. Masaya talaga. Alam niyo, pag tayo nasa Panginoon, masaya tayo. Kahit saan tayo ilagay ng Panginoon, masaya tayo. Kasi po, ang kasiyahan po, ang joy na ating nararanasan sa puso natin, tanging ang Panginoon lang ang makakapagbigay. Amen? So yun lang mga kapatid, hallelujah, tayo po'y manalangin. Father God, thank you Lord sa gabing ito. Salamat Panginoon sa patuloy pong pag-iingat sa amin. Salamat Lord, lagi kang nandyan, hindi ka nagpapabaya sa amin. Salamat Panginoon sa kalakasang pisikal, kalakasang spiritual Lord God. Maraming salamat po Panginoon sa gabing ito. At alam ko po, Panginoon, na patuloy na ikaw ang magpapalago sa puso namin, sa paglilingkod namin. At alam ko po, Panginoon, na lagi kang nandyan, Lord, na aalalay sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa platform ng Daily Devotion. Salamat sa mga kapatid po namin na kasama namin sa platform ngayong gabi. Salamat sa buhay ng aming admin. Salamat Panginoon dahil patuloy na makapangyarihan po Lord, yung prayer na katulad nito, na sama-sama, nananalangin, dumudulog po sa iyo. Maraming salamat po Panginoon. At muli Lord God, ibinabalik ko po ang mataas na papuri, pasasalamat, parangal at pagsamba. Ito pong aking panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen, amen, and amen. Thank you po mga kapatid and God bless. Amen, Pastor. Yung mensahe ng Panginoon sa atin. Salamat, Pastor Rodel, sa yung mensahe. Sino po ang nagrema o may application dun sa mensahe ng Panginoon sa atin? Unmute na lang po. Hello po mga kapatid.
Amen. Praise God po, Tay. Purihin ng Diyos. Alam niyo po, yung pinag-usapan natin, maaaring basic lang sa bawat isa na po, pero ito po ay napakahalaga. Ano po, kapag hindi tayo nagsimula sa starting point, katulad po ng tinuro ng pastor dito, yung umasang mag-move forward pa. Kaya wag po nating baliwalain yung paalala at naniniwala po ako na timely po yung mensaheng ito sa bawat isa sa atin na tayo ay muling tinuturuan na lagi tayong mag-go back, mag-grow, na po hindi pwede na sobrang busy lang natin sa ministry pero hindi po tayo nag-grow. Hindi po pwedeng sobrang busy natin sa lahat ng mga gawain natin sa ano natin, pamilya natin, 'di ba? Pero wala tayong nakikitang progress. Amen. Kasi baka nagre-repeating na lang tayo. Repeating ng dating habit, repeating ng dating ginagawa. 'Di ba? Repeating kaya napakahalaga po ng reminder ngayong araw na to na daily po ito. Everyday talaga, no? We have to change mind na dapat lagi tayong nandoon sa paanan ng Panginoon na nananalangin, na nagsasubmit ng bawat araw natin. Na kaya tayo may buhay, may dahilan bakit tayo buhay. 'Di ba? Ang laging paalala sa atin, buhay ba yung paglilingkod natin? Hindi ka lang dapat buhay na nag-e-exist sa mundong ito. Yung buhay na paglilingkod na nag-go-grow po. Amen? Sa Panginoon. And then, para magkaroon tayo ng buhay, 'di ba? Lapit tayo lagi. Laging nagsisimula talaga, begin sa word talaga. In the beginning is word. Daily po talaga. Araw-araw yan. Kasi kung hindi yan ang magiging manual natin araw-araw, mali po ang pag-obey natin. Mali ang pagsunod na gagawin natin. Kasi mali yung instruction natin. Mali yung direction natin. Mali yung guidance natin. Amen? Kaya nga napakahalaga no, na kung tama yung foundation natin, kung tama yung start natin, di ba, ng daily natin, totoo yun, magiging witness na lang tayo, ano, amen, daily po sa Christ na pinaglilingkuran natin. Kaya nga, alam niyo yung testimony nung terrorist na pinanood natin through the video, di ba? Even mamatay ako ngayong araw na to, makuha mo man yung buhay ko, babalik naman ako sa pinaglilingkuran ko. Alam mo, tumatakbo yun sa utak ko no, na kunin man ako ng Panginoon ko. Totoo yun, babalik ako sa pinaglilingkuran ko. Kasi alam mo yung ano, yung tamang daan. Alam mo, sinundan mo yung tamang buhay. Sinundan mo yung tamang direksyon at way ng Panginoon Diyos. Kaya alam mo kung saan ka pupunta. Meron kang confident. Andun yung confident ng declaration mo sa bawat araw, with all your heart, with all your soul, with all your mind. Yung greatest commandment ng Panginoon is established sa bawat isa sa atin. Established to, hindi to pwedeng baguhin ng tao. Pag sinabi ng Panginoon, 'di ba, na you are saved, 'di ba? Dahil sa kanya, you are saved. You are saved, 'di ba po, na dahil andun yung pagka-obedient po kung sinunod natin yung araw-araw na pagbulay sa salita ng Diyos, yung commitment ginawa natin ng naka-align, 'di ba? Naka-direct, naka-lead, naka-guide. Amen. Wala pong makakapag-separate. No one can separate you, sabi nga in the love of God. Amen. Hindi ang tao, hindi ang kamatayan, hindi ang sitwasyon o kalagayan mo. Kaya nga, mahalaga kung saan mo nilalagay yung daily joy mo eh. Kapag ang daily joy mo nasa tao, mawawala yun. Kapag ang daily joy mo, di ba, nasa sitwasyon ng buhay mo, mawawala yun. Kapag ang daily joy ng paglilingkod mo is depende lang sa mga bagay na nararanasan mo ngayong araw na to, mawawala yun. Amen? So, know how to prioritize God daily. Know how to commit in His Word na establish sa bawat isa sa buhay natin daily. Kasi may mga witness, mga kapatid. And ngayon, this generation, you are the witness. Ikaw ang witness ngayon. Hindi mo lang to testimony. Amen? Kaya tayo nagte-testify kasi naging witness tayo ng established word at pangako ng Panginoon sa buhay natin araw-araw. And yun, dun ka dinadala ng gratitude heart mo na nagpapasalamat ka araw-araw. Hindi lang to basta testimony. Amen? Totoo yung sinabi ni Nanay Andrea. Kung nilabas to ng bibig mo, totoo to. Amen? Tatayuan mo to. Kasi kapag napahiya ka, pag pinahiya mo yung Panginoon na dala-dala mo, di ba? Ibig sabihin, hindi totoo yung testimony mo. Amen?
Kaya purihin po ang Panginoon. Nagpapasalamat ako kasi yung tinetestimony mo dapat nagiging witness ka. Ikaw mismo ang nakakaranas, hindi ibang tao. Ako mismo ang makakaranas bago magbenepisyo yung ibang tao. Amen? Kasi ako yung di ba, sabi ko nga sa inyo, hindi pwedeng nagbe-bless ka sa ibang tao pero yung buhay mo hindi naman bless. Amen? Kaya ka nagbe-bless kasi alam mo bless ka. Amen? Kaya ka tumutulong kasi alam mo na una kang tinulungan ng Diyos. Kaya ka unang nagtuturo kasi una kang tinuruan. Amen? Kaya ka sumusunod, kaya ka nag-o-obey kasi una ka naging obedient. Hindi mo pasusunurin yung iba bago ka sumunod. Ikaw ang unang tinuturuan. Amen? Kaya purihin ng Panginoon, know your priority daily. Amen? Know how to do right. Amen? Kaya nga sabi ko nga, di ba, yung patotoo ko sa inyo kanina, alignment din sa mensahe ngayong araw na to. Pause first. Mag-pause ka. And i-check mo yung sarili mo. Naka-align ka pa ba? Amen? Nakatamang direct ka pa ba? Nakasunod ka pa ba? Amen? Kasi hindi dahil busy ka, hindi dahil gawa ka ng gawa, nakasunod ka. Amen? Purihin ng Panginoon. May the Lord, di ba, fulfill yung lahat ng assignment natin na inassign niya sa atin with grateful heart na lumuluhod sa harapan niya, with obedient, amen, and with daily na nagko-commit sa kanya ng instruction niya through the Bible, through the word itself ng God sa buhay natin. So we will all become witness. Katulad ng salita ng Diyos, you are the witness ng kabutihan ng Diyos, kaya mo nasasabing, He is good. Diba? All things work for good, kahit anong sitwasyon mo. Purihin ng Panginoon, and to God be all the glory po. Back to you po, Tatay Yolando. Amen. Salamat, Sis Beb, sa iyong karagdagang mensahe. Sis Selena, go ahead. Marting pa ang kamay mo. Amen. Pinatay ko muna yung makina kay maingay siya. Thank you, Lord. So, reminder for us yun. Sabi nga sa salita ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God. So, kailangan pag sinabi natin, seek ye first the kingdom of God, nakikita yung ating paglakad na unahin daw natin muna ang Panginoon sa lahat ng ating mga ginagawa. Di po ba? Katulad na lang ng ginagawa natin araw-araw at mga nababasa natin sa daming mga salita na napapakinggan natin ang inaano ng ng Panginoon sa atin na makita sa buhay natin na lagi natin siyang kausapin na magkaroon tayo ng intimate relationship sa Kanya na hindi lalapit tayo dahil okay tayo ngayon, meron tayong biyaya, hindi tayo lalapit ngayon dahil nakakaluwag tayo, hindi tayo lumapit ngayon dahil walang sakit ang pamilya natin. Lumalapit tayo araw-araw sa Panginoon dahil alam natin na sa kanyang mga kamay ang ating kaligtasan. Na lumalapit tayo sa Panginoon, lumulod tayo sa Panginoon, humingi tayo ng kababaang loob na siya yung kinikilala natin, tagapagligtas natin. Na ang buhay natin masasayang kung gagamitin natin sa ibang mga bagay. Kaya ito'y kapanawagan at katanungan sa ating mga sarili na saan ba natin ginagamit ang ating sarili? Na nagkakaroon ba tayo talaga ng intimate relationship sa Kanya? Na lumuluhod ba talaga tayo sa Kanya? Na may paglago ba talaga tayo? Na may pagkakbang ba talaga tayo? Maraming katanungan na tayo lang din ang makasagot sa sarili natin. Na masakit man isipin, tayo ba'y, kumbaga sa mga tanim na diniligan ng Panginoon, tayo ba'y tumutubo na magkakaroon tayo ng bunga? O wala pa rin tayong nakikita, wala pa rin tayong pag-unlad. Nasayang lang yung pagdilig. Hindi po ba? Kaya sa akin lang, isa ring reminders na tuwing ako'y nag-iisa o nasa kusina, saan man ako nadako ng
pwesto, ako'y kinakausap talaga ang Panginoon kasi sabi ko, Lord, kung dumating ka sa araw na to, huwag mo akong hayaan na hindi ako handa. Samahan mo ako lagi. Gabayan mo ako, Panginoon, sa lahat ng aking mga desisyon. Ano man itong mga dinadampot ko, ano man yung ginagawa ko, magagawa ko to dahil ikaw, kasama kita. Samahan mo ako, Panginoon. Na minsan iniisip ko, pagka nakalimutan sa akin ng amo ko, dinididma ko lang kasi nga, hindi niya alam kung ano yung ginagawa ko, alam niya kung nakikita niya umaawit ako, o nananahimik ako dahil nagpe-pray ako kasi hindi ko naman pwedeng lakasan dahil napakaliit ng itong bahay. Maliban na ako makatulog sila, tulog na yan, tulog sila. Doon tayo nagpapasalamat sa Panginoon na sinukubog tayo sa araw-araw at makita sa buhay natin na sinabi ng Panginoon ng pastor na magkape tayo, kausapin natin ang Panginoon araw-araw. Yan ang tanong kung ang mga nababasa ba natin sa daming Word of God, napapatunayan na ba natin sa sarili natin na nagkakaroon talaga tayo ng oras na kinakausap ba talaga natin ng Panginoon, yung intimate relationship na sinasabi. Katulad na lang, halimbawa may asawa ka o may jowa ka, nag-uusap kayo, di ba? May tatay ka, may nanay ka, naglalambing ka, di ba? Sinasabi mo, Ma, mahal kita. Paano natin masasabi kung mahal natin ang Panginoon kung wala nga tayong pag-submit sa Kanya, kung wala nga tayong sinasabi kay Lord na parang feeling pa rin natin sa buhay natin ngayon, kahit kilala na natin ang Panginoon, ay kaya natin ang ating mga sarili. Masakit tingnan, pero yun, lagi kong inaano na, Lord, kung ano yung nakita mo sa akin, na nagiging mataas na ako, ibaba mo ako, Panginoon, at handa ako, more on you, less on me, Lord, na makitaan mo ako ng kababaang loob, humbleness lagi, Lord, sa sarili ko, kasi wala naman talaga akong kakayanan maliban na nariyan ka lagi sa akin na mapagtagumpayan ko ang lahat. At yun lang, glory to God. Salamat sa Diyos. Oras natin sa Panginoon ay ibigay na natin. Amen. Salamat, Selena, sa iyong application. Go ahead po, Sis Joy. Amen po. Ay, mapagpalang gabi po sa lahat. No? Ang ganda po ng message. Ano po yung alam niyo po yung laging in time po talaga yung mga messages daw. It's not for na parang pasakitan or paringgan yung bawat isa. No? For us to remind na talagang may mga time po talaga, kahit sa akin nangyayari rin po ito. And nawawala rin po sa amin. Pero sobrang na-miss ko po kasi sa mga time po na na dumarating ako sa ganung point, nare-remind po ako to ni Lord sa mga taong nakakasalamuha ko, no? Na sila rin po nagre-remind sa akin na na mag-focus po na talaga and yun po tama po yung sabi talaga ni Sis Fred na na sa word po talaga dapat magsisimula ang lahat. Hindi po talaga natin pwedeng hakbangan ng yung pakalaktawan, no? Kasi pag po talaga maliligaw at maliligaw po talaga tayo. And sa mga po, lalo po sa panahon po ngayon, no? Talaga kung hindi po talaga tayo magpapaka-stay and rooted sa sa word of God, no? Mas lalo po talaga tayo malilihis ng landas. Lalo na po kung yung sa mga time po talaga na madidistract ka po talaga. Tapos mamimiss-align ka po kasi po alam niyo po yung sitwasyon parang hinahatak po na minsan sobrang hirap po ng sitwasyon na nangyayari. Alam niyo po yun, nami-miss-align na siya na parang mas nagiging struggle ka na na lalo po sa trabaho na lang ng trabaho tapos po hindi na po nawawala na po yung time and doon po talaga pinapaalalahanan na talagang kailangan po talaga balance and lalo na po sa mga katulad po namin na hindi pa po ganun talaga ka-rooted, no. So talagang panghahawakan po namin yung word of God. And sa tulong din po ng mga nagme-mentor and then ng mga leaders po, no. Kaya sobrang blessed po talaga kasi alam niyo po yun na yung nagbibigay ng oras ng panahon lalo na po sa mga nagpi-preach na pastor po, no. Ang dami po talagang aral
na nakukuha. And sobrang grateful lang po kasi kung tutuusin, di ba, unlike po sa mga kailangan po, kung hindi po sila sa sahod. Kumbaga parang, alam niyo po, ginagawa nila yun kasi trabaho po nila yun. Pero po yung sa atin po, ginagawa po nila yun kasi yung sa pagmamahal po nila kay Lord, yung sa pagmamahal po nila sa atin para po mas-save po ng mga soul, di ba po? So, yun po yung talagang nauunawaan ko ngayon. And sa mga, sa mga dumarating po na struggles na nangyayari sa atin, no, yun po, balik lang po kay Lord kasi hindi naman po niya tayo bibitawan, panghawakan po natin siya. And yun po yung hiling natin, magpalinis po tayo every now and then kasi siya lang po yung siya lang po yung talagang daan para po bukod po sa kaligtasan, yun po yung joy po talaga sa buhay natin. No? Kasi ang joy ng mundo panandalian lang. Pero most of the time po, sinasaktan din po tayo. And hindi po natin namamalayan, though hindi po natin namamalayan kasi nga po, minsan hook up na po tayo sa mga events and yung mga struggles po. Tapos lalapit na po tayo pag sobrang down na po tayo, no. Alam niyo po 'yun. Kaya yun po, panghawakan po natin lahat ng pangako ng Panginoon. Magpatuloy po tayo, magpalakasan po tayo. Sa ganitong platform po, yun po yung mga nanay, Nanay Andrea, sobrang nakaka-bless po kasi sila po yung mga sila po yung mga talagang alam niyo po yung sobrang lalim na and nakakatawa po yung mga wisdom na nanggagaling po sa kanila na po, nakaka-overwhelm po, nakakataba po ng puso pag naririnig po. Alam niyo po yun. Yung parang minsan po pag yung pagod ka na tapos may maririnig ka ng mga ganong from them na sila subscribe sila Ate Bets po. Alam niyo po yung sa mga paso po na na-uplift po talaga yung yung spirit po natin. And yun po, maraming salamat po and to God be the glory po. Praise God po and maraming salamat po Pastor sa magandang message po ngayong gabi. Pagpalain po kayo. Amen po. Amen, Sister Joy, sa iyong application. Go ahead po, Sister Ann. Amen. Salamat po, Pastor Rodel, sa Word ni God. Christian must grow. At talagang tayo mga Kristiyano, no? Hindi tayo exempted sa mga pagsubok. Sa bawat araw, dumadaan tayo sa mga pagsubok. Tulad ng mga naikwento kanina ni Pastor Rodel. Nakaka-bless at nakakatuwa na alam mo yun, dumadaan tayo sa mga pagsubok. Kasi dito, araw-araw, nilalapit natin sa Panginoon. Araw-araw tayo nagdadasal, sinasabi sa Lord na kung paano natin malagpasan yung bawat problema, sinasabi mo yung lahat ng mga bigat sa puso mo, yung mga paano mo malampasan, alam mo yun na minsan talagang hindi natin maintindihan yung mga pagsubok na ating dinadanas, pero habang dumadaan ka sa pagsubok, inaalam mo sa Panginoon, inilalapit mo sa Panginoon through prayer yung mga nangyayari. At sa bawat araw, sa bawat oras na ikay lumalapit sa Panginoon, na-recharge ka, nabibigyan ka ng lakas upang magpatuloy. Hinahanap mo yung mga salita niya, di ba? Pagka nagbabasa tayo ng Bible at lalo't dumadaan tayo sa mga pagsubok, di ba? Iba yung lakas na meron eh. Alam mo yun, parang yung spirito talaga natin, alam mo yun, na malakas kahit yung katawan natin dahil hindi natin minsan yung isip natin, yung katawan natin nadadamay dahil sa mga sunod-sunod na problema. Pero alam mo yun, pagka narinig mo na yung mga salita ng Panginoon, nababasa mo na, alam mo yun, talagang iba yung pakiramdam. At talagang dito nakakatulong talaga ang mga salita ng Panginoon. Nalalaman natin kung ano yung nais niya ipahiwatig sa atin, yung wisdom niya, kung paano natin solusyonan sa bawat araw, yung bawat problema natin. At talagang sinusunod natin, nalalaman natin, ano bang dapat, Lord? Diba? Talagang sinasabi niya, ganito gawin mo anak, ganito, ganyan, diba? Alam mo yun, nakakatuwa. Kasi talagang pag dumadaan tayo sa problema, yun talaga yung ginagawa natin araw-araw. Diba? At ayaw natin humiwalay sa Panginoon.
dahil paghiwalay tayo sa Panginoon, iba talaga ang yung nangyayari sa atin. Dito tayo, hirap tayo na paano i-handle yung bawat problema. Pero pag nandoon yung pag-alalay ng Panginoon, yung wisdom niya, yung mga salita niya, dala-dala sa puso mo, bit-bit mo araw-araw, oras-oras, at talagang alam mo, nabibigyan ka ng katagumpayan kung paano mapaglabanan yung bawat problema. At dito, tayo talaga yung nagiging witness. Amen. Sa bawat problema ating pinagdaraanan, pag nararating natin ng victory, di ba, na iti-testify talaga natin. Kasi di ba? At talagang tulad ng kwento nga ni Pastor Rodel, alam mo yun, mahirap talaga sa bawat isa sa atin na pag dumadaan sa problema, lalo't alam mo yun, buhay na ang kapalit, buhay na talaga yung alam mo yun, yung hindi mo alam kung kailan, kasi dahil lang talaga yung buhay natin, hindi natin alam, umaasa tayo, parang kanina sabi ni Pastor Rodel, umaasa ka na hindi ka umaasa kung ano yung gusto mo. Parang pinapaubaya mo sa Panginoon kung ano yung nais niya. Parang nilalapit mo, sinusurrender mo ang lahat ng mga problema mo sa Kanya. Hindi ka yung umaasa base sa gusto mo lang. Kundi pinapaubaya mo ang lahat sa Panginoon. At talagang tunay nakadepende talaga tayo sa Panginoon pagka talagang mabigat na mabigat yung problema ang ating kinakaharap. At talagang alam mo yun, pag narating mo yung victory, ang sarap ng feeling, sarap ipagsigawan katulad ng sabi ni Pastor Rodel, katulad ng kay Pastora Jesus. Ang sarap at damang-dama ko na tuwang-tuwa si Pastora dahil pinagsisigawan niya na napakabuti ng Diyos sa buhay niya. Alam mo yun, di ba? Pag talagang buhay yung hindi mo alam kung mabubuhay ka pa, pero napakabuti ng Diyos, binigyan pa siya ng di ba, ng pangalawang buhay. At talagang yung mga salita na yun na binabanggit niya, yung mga natitirang araw niya, paglilingkuran niya ang Panginoon. Kasi talagang pinakita ng Panginoon kung gaano siya kabuti sa buhay ni Pastora. At sa bawat isa sa atin, talagang masasabi natin na napakabuti ng Panginoon kasi araw-araw we are victorious. At talagang doon sa mga pagsubok na yon, doon tayo talaga nag-grow. Ayaw man natin ng mga pagsubok na yon, pero dahil sa mga buhay natin araw-araw, nag-grow talaga tayo dahil sa tulong ng Panginoon. Pinapaunawa ng Panginoon sa atin na anak, ganito gusto ko, anak, ganito. Para alam mo yung ma-appreciate mo na merong Diyos na talagang umaalalay, nagbibigay sa'yo, na-appreciate mo lahat ng meron ka. Alam mo yun na merong Diyos na nagmamahal sa'yo, kahit wala nang nagmamahal sa'yo, alam mo yun. Talagang pinapakilala ng Panginoon na kung ano meron sa Kanya. At talagang dito, nag-grow tayo na nag-grow. Kaya tama yun din na huwag tayong matakot na magkamali. Kasi, di ba, syempre, araw-araw nagkakamali tayo. Huwag lang tayong perfectionist. Huwag nating isipin na kailangan tama yung ganito, tama yung ganyan. Okay lang na magkamali. Ang importante yung lumapit tayo sa Panginoon pag nagkakamali. At sasabihin niya kung ano yung tama natin gagawin. Kasi doon tayo nag-grow. At talagang yun ang pinangahawakan ko rin. Kasi syempre tayo, mga tao, di ba, gusto natin maging tama sa paningin, sa pandinig ng mga kapatiran natin. Pero minsan talaga nagkakamali tayo eh. Pero sa pagkakamali na yun, lapit lang tayo sa Panginoon, i-judge man tayo ng mga tao, pero sa Panginoon is, alam mo yun, tayo lumalapit at nagpapalinis ng puso para susunod is maging tama rin yung dapat natin gawin, diba? Kaya doon tayo nag-grow sa bawat pagkakamali na nangyayari sa bawat buhay natin at naitatama natin ng maayos. At yun lang po. Glory to God. Amen.